Ayan, isang mapagpalang umaga mga kaagod. Dito na naman tayo sa ating morning prayer mga kaagod. Or ugad muna tayo mga kaagod dito sa 2 Corinto verse 28. Sabi niya rito, bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis naghihirap ang kalooban ko. Ganun pala. Naghihirap yung kalooban ng Panginoon kapag may mga anak siya o mga leader na nahuhulog sa pagkakasala. Araw-araw niya pa pala tayo na alaala ang kanyang iglesia. Kung mayroon ba na nanghihina sa loob ng church, ay karamay natin ang Panginoon at dinadamayan tayo. Saan po ba nagmula ito? Sa loob ng church yung mga ginagamit ng Diyos doon, yung mga kapatid natin sa pananampalataya, no? Kasi sila yung kasama natin sa loob ng church sa araw-araw, pag mayroong prayer meeting, pag-aaral ng salita ng Diyos, worship, yun po sila, mga kapatiran natin sila yung mga nakakasama natin sa loob ng iglesia. Isa pa rito sabi niya, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ng Panginoon. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, ay lubos kaming nagpasasalamat sa buhay na mailakas at gumising kami, Panginoon, na ito, Lord, na patuloy na lumalapit sa iyo, nananalig na ng palataya, Panginoon, na walang imposible, ang lahat ng bagay ay kaya mong ipagkaloob sa buhay namin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat ministry, sa mga magkakapatid sa panampalataya, Panginoon. Patuloy niyo kaming turuan, Panginoon, na magkaisa kami, Panginoon, sa iisang layunin, sa pagpapalago ng bawat spiritual namin, Panginoon, Lord Jesus. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin magawa ang magpapalakas sa bawat isa. Kung mayroong nanghihina na mga kapatid namin, Panginoon, dalahin ko, Ama, sa bawat isa sa amin ay magkaroon ng puso, mapag-unawa at mapag-intindi sa isang kapatid namin na nanghihina sa panampalataya. Magawa namin nawa, Panginoon, na siya'y palakasin, Panginoon, sa tuwing siya'y nanghihina, Panginoon, Lord Jesus. Maraming pamamaraan mo, Panginoon, na ibinaba sa amin kung paano namin palakasin ang bawat isa, Panginoon, Lord God. At huwag lamang mahulog sa pagkakasala, Panginoon, Lord Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, sa kagustuhan mo na magawa namin ang nais mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil ang kalooban mo, Panginoon, ay naghihirap kung may mga anak ka na nahuhulog sa pagkakasala. Alam mo, Panginoon, ang bawat puso namin, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy kaming lumalapit sa iyo, patuloy namin idinudulog sa iyo ang bawat sarili namin. Ang mga kapatid ko, Panginoon, sa pananampalataya ay patuloy mo silang turuan, Panginoon. Kami, Panginoon, Lord God, na patuloy na magpasakop sa isa't isa, Panginoon, at magkaroon ng espiritu ng pagpapalakas sa bawat isa, Panginoon, na magawa namin, magampanan namin, at masunod namin, Panginoon, ang iyong kalooban, na hindi ka maghihirap kung mayroong mga kapatiran na nahulog sa pagkakasala. At hayaan mo, Panginoon, na magawa namin ito, matulungan namin ang bawat isa, Panginoon, na magpapalakas sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang walang malagas o mahulog sa pagkakasala, Panginoon, Lord Jesus.
Ayan, isang matagumpay na naman na ating morning prayer, mga kaagot. Dalahin ko uli sa buhay ng mga kapatid ko sa panampalataya. Nawa ay patuloy tayong magkaisa sa isang layunin. Kung mayroon na nanghihina ay patuloy natin palakasin, mga kaagot. At huwag nating hayaan na mahulog sa pagkakasala ang isa sa ating mga kapatid. Dahil ayaw ng Panginoon, naghihirap ang kalooban ng Panginoon kung mayroon tayong mga kapatid na nahulog sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, ako sa panampalataya at ang mga kaagot ko, ito ang aking samot dalangin na patuloy kami manalig manampalataya na walang sino man na mahulog sa pagkakasala. Salamat mga kaagot sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video kong ito, please like, subscribe and share sa aking mga video. Ang Diyos ang siyang magpala sa inyong buhay, mga kaagot. Bye! I love you with the love of the Lord.